Napakatagal ko din pong pinag-isipan na bumili po itong Anbernic. Sabi ko sa sarili ko, ano bang point ng itong klase ng emulator? Kung pwede naman natin siyang gawin sa may mismong smartphone natin. Actually, sobrang tagal kong pinag-isipan ito bago nga po ako bumili na yan. Ang ginawa ko muna guys is yung dati ko pong Itel P65, inilagyan ko po siya ng mga emulator. Hindi ko na na-upload yung video na yun guys dahil nga po nung habang ginagawa ko po yung video na yun, i-edit ko na lang yun guys, tapos na yun. Kaso hindi talaga ako satisfied gumamit ng emulator dito sa mga smartphone. Dahil nga po ginawa yung mga games na yan. Para malaro po natin guys ang merong controller. Kaya naman guys, so nakapag-decide na po akong bibili na ako ng Anbernic. Hindi lang po ako makapag-decide kung ano ba yung pipiliin ko. Dahil lang gusto ko po sana pagka bibili na ako ng ganitong klase ng handheld. Kaya yung pang all-in-one na sana guys, yung almost lahat po ng emulator is nandyan na. Kaya naman na itong dalawa po ang pinagpilian ko. Yan. Itong walang joystick, saka po itong merong isang joystick. Dahil sobrang gandang-ganda po ako dito sa may color white. At kung papansin nga natin is mas malaki po yung kanyang display. Malaki po siyang lahat. Compare po dito guys sa may RG35XX. Ito po siya guys. As you can see, nakapag-decide na nga po akong bumili na ito. Then noon lang kita ko po na napaka-solid ng kanyang build quality. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na bumili na rin po nito para po masubukan din. Dahil nung nakita ko nga po siya sa Lazada na 1.5 lang naka-sale, talagang din na ako nagdalawang isip na umorder po ng Anbernic na yan. At I think guys, hindi na ako lugin-lugi dito dahil napaka-solid nga po niya. At napakaganda po ng ganitong klase ng handheld. Sa may dati po niyang presyo na 3,000, I think okay pa rin po yan dahil nga po napakadali niyang gamitin na talagang bubuksan na lang natin siya at gagamitin na lang dahil naka-setup na po siya. At naka-optimize na para sa mga games po na mga nakalagay dito. Actually, nag-sale pa nga po ito guys ng 1,000 pesos lang. Medyo nang hinayang pa ako dun guys dahil nga kaka-order ko lang po nito ng 1.5. Pero I think okay lang naman yan guys dahil nga po napakaganda pa rin niya. Itong 64GB na version po yung kinuha ko. At ay pakarami po niyang mga games. Ito mga bawat console po niyan guys is punong-puno siya ng mga games. Matagal ko rin pong pinag-isipan guys na bumili ng Anbernic. Mga 3 months ko rin po sigurong pinag-iisipan yan. Dahil feeling ko nga guys is parang hindi naman siya worth it. Dahil nga po yung mga games na yan, is pwede naman natin siyang laruin sa may mismo smartphone natin. Basta binili ko lang po ito dahil nga curious ako sa kanya. At nung dumating na po ito sa akin guys, grabe, hindi ako makapaniwala. Napakaganda pala niya. Kahit nga sa may 3,000 natin nabili ito, I think sulit pa rin po iyan. Lalo pa kaya dito sa may 1.5 lang na presyo ng pagkakakuha ko. Actually, ang nagpapagulo nga sa may isip ko. Ito talaga guys, ang pinakagusto kong bilhin dahil nga nagagandahan ako sa color white. Saka parang nasa gitna lang po siya. Itong Anbernic na 3G40XX. Ito po yung kanyang model. Gagawin ko na lang po ito guys, ang separate na review. Dahil medyo mixed emotion po ako dito guys. Medyo naninibago ako sa dalawa na to. Hindi porket mas mataas to, parang much better na po siya dito guys. I-explain ko na lang po yan sa may pinaka-review po nitong medyo mas mataas na version ng Anbernic na handheld. Alam niyo po guys, so nabili ko po itong Anbernic na yan. Napaisip ako bigla guys. Bakit ka pa magpapakirap na maglagay po ng emulator sa mga smartphone natin? At mag-download po ng mga games. Kung para sa may less than 2,000 pesos. Kaya itong si Anbernic, gagamitin na lang natin siya ng walang kahirap-hirap. Kung sa tingin mo hindi worth it itong si Anbernic dahil nga pwede naman siyang gawin sa smartphone natin. Isa lang po ang masasabi ko. Ibang laruin po yung mga game na yan dahil nga po sa physical button siya naka-optimize. Compare po sa may touchscreen na i-double check mo po yung mga pipindutin mo. Compare nga po dito nakakapain mo lang, then pipindutin mo na. Ito po yung pinaka-build quality po ng ating Anbernic 3G35XX. Meron po siyang 4 na button dito sa may likod niya. At ito pong display natin is meron po yung 3.5 inches. Syempre, saka mababa lang po yung resolution natin at wala namang problema dyan. Ito po yung pinaka mismong UI guys ni Anbernic. Ito po yung ating pinaka main speaker. Dito po sa taas natin is yung kanyang HDMI. Kung sakali mo pong gusto natin siya i-connect sa TV natin para po sa mas malaking display. Ito po yung pinaka button lang natin. Napaka basic lang po niya. Pero napakalaking enough na po yan para sa mga games po na mga lalaro natin dito. Dito po sa ilalim natin is yung ating Type-C na charging port. At meron pa po tayo dito na headphone jack. Dito po sa may left side niya, sa right side, nandito po yung ating dalawang micro SD card slot. Ito po yung unang yung micro SD card slot. Nandito po yung ating 64GB nung nabili ko po siya. Then kung sakali man nga po guys, maglalagay pa tayo ng ibang game sa kanya. Ito po guys, maglalagay pa tayo ng isang SD card sa kanya. Ibig sabihin, dalawa po siya dyan guys.
Dito po is yung ating volume. Yan, napakasimple lang po niya guys. Hindi na po kailangan ipaliwanag to kung paano siyang gamitin dahil napaka basic lang po niya. Then kung sakali man po guys, nape-playnan po tayo sa display po niya, sa pinaka-UI po niya. Pwede po yung baguhin guys. Ito po, dahil meron po siyang Garlic OS na tinatawag. Isi-switch lang po natin yung ating OS dyan. Tignan nyo guys, gaganda na po siya. Wait lang natin. Ito na po guys yung pinaka-Garlic OS po ni Anbernic. Mas maganda po itong gamitin dahil mas marami po siyang mga features dito. Ito pong recent niya guys, ito po yung pagka yung mga nilaro po natin mga games dyan po natin siya makikita. Yan. Kumbaga mababalikan po natin yung mga recent po na mga nilaro natin. Then syempre dito po yung mga favorites na nilalaro natin. Then yung mga console po. Tignan nyo guys kung gaano siyang karami. Ito guys, meron pa tayong teams dyan. Pakita ko sa inyo. Kung sakali man pong gusto nyo baguhin yung pinaka-teams po nung natin, console yan. May select nyo po yan dyan at mababago nyo po yan. Ang pinaka-default niya guys is ito yung pinaka-default niya. Yan, ito po yung pinaka-default niya, yung Metal Slug. Yan guys, so napaka-simple lang niya, napakaganda niya. Hindi ko na lang po i-explore sa inyo kung ano ba yung mga ibig sabihin pa ng mga yan. Kumbaga, papakita ko lang po sa inyo yung pinaka-gameplay natin at kung gaano pong karami yung mga games niyan. Pero yan guys, so meron tayong Atari. Kung naglalaro po kayo ng dati guys, ako hindi ko na po alam yan. Napakarami pong mga games dito. Yan, ito pa. Yan o, napakaraming games guys, magsasawa kayo sa kanya. Hindi ko lang sure kung familiar kayo dyan. Ang familiar lang po ako dyan guys, yung mamaya yung mga ipapakita kong game sa inyo. Yan, meron po tayong Game Boy dito. Yan o, nakalagay na po lahat ng dyan guys, yung mga games na yan. Dito po sa pinaka 64 gig na kasama po niyang micro SD. Yan guys, napakarami niyang games. Yan, Game Boy Advance. Napakarami niyan. Hindi ko lang alam kung ano ba dyan yung mga gusto nyong nilalaro. Dahil halos 99% guys sa mga games dito is hindi na po ako familiar dyan. Konti lang po yung mga alam kong games dyan. Ayun, napakarami niya. Yan po yung mga bawat console. At sa bawat console yan guys is meron na po mga naka-install na mga games. Yan, pipiliin na lang natin kung ano ba yung alam nating laruin dyan. Yan, napakarami po niya. Ang pinakamataas na graphics na po niya guys is itong PS1. Yan, PS1 po ang pinakamagandang graphics niya dyan na 3D. Yan guys, so napakarami niya. Magsasawa kayo dyan. Yan po yung pinaka-Garlic OS. Mas madali po siyang gamitin. Compare sa kayo na napaka-basic lang. Saka mas maganda po yung pinaka-visual niya. Yan po guys yung Anbernic 3G 35XX. Lalo pa guys, so nakita ko po itong biker mice. Hindi ako makapaniwala, meron pala dito sa may Anbernic RG35XX. Sobrang nilalaro ko po yan dati guys, so panahon ng elementary. Napakaraming piso guys na hinulog ko para lang po malaro yung game na yan. Dahil nga po, sobrang napakaganda niya para sa akin. Kaya naman nung nalaro ko po yan ulit, talaga naman na naalala ko kung paano ko siyang nilalaro. Yan po guys yung lagi kong ginagamit na character. Bini po yung pangalan niya. Hindi ko lang po alam kung familiar kayo sa game na yan dahil nga po sa mga videohan pa yan. Or baka karamihan sa atin is ang naabutan na ng mga games is mga Mobile Legends na. Pero para sa mga katulad ko na inabutan po yung panahon po ng mga wala pang mga smartphone. Talagang para po sa akin yung ganitong klase ng mga handheld. Napakalaking nostalgia guys. Dahil nga po, dati hindi ko po nalalaro yung mga ganyan lalo pagka nasa bahay. Dahil kailangan ko pang lumabas. At kailangan pang humingi ng mga barya para po makapaglaro niyan. Then kung sasabihin mo naman na pwede naman maglagay ng physical controller sa smartphone natin. At goods na. Kaso guys, kung bibili ka pa ng controller, parang binili mo rin na rin yung Anbernic na yan sa may presyo ng controller ngayon. Alam nyo, nakakagulat pa dito guys. Sobrang hina lang po ng processor niya. Compare nga sa mga smartphone ngayon sa mga 3,000 na presyo. Pero kita nyo naman kung gaano kaganda itong si Anbernic RG35XX. Isang dahilan yan guys, dahil nga hindi naman na kailangan ng malakas na processor itong mga game na yan. Magandang optimization lang talaga, okay na. Marami pa po akong gustong sabihin sa inyo dito guys tungkol sa may Anbernic, pero masyado pong ahaba yung video natin. Sa review na lang po nitong RG40XX sasabihin yung iba. Tapusin ko na lang yung video to guys sa isang dahilan kung bakit po ako bumili ng RG40XX. Dahil sa dinami-raming games guys dito sa may RG35XX. Is nakakapagtaka lang po is wala dito Super Mario. Mukhang tayo po yung maglalagay dito guys through micro SD card nga para makapaglagay po tayo ng Mario dito guys para makapaglaro tayo. Dahil bukod nga po sa may 64 gig na storage niya,
Meron pa isang slot dito para sa ibang games pa na mga ilalagay natin. Alam nyo pa ang nakakatuwa sa ganitong klase ng mga handheld, I mean sa mga games po na mga nilalaro dito. Talaga naman masusubok ang mga patience natin. Unlike po sa mga games ngayon sa mga Android na mga smartphone, na parang hindi na challenging yung mga games ngayon. Unlike po sa mga games dati guys, sa talagang pagtsatsagaan natin na matapos yung mga mission at talagang masusubok po yung mga patience natin. Pero unlike pa nga po sa mga games ngayon sa mga Android na talagang maganda yung graphics, madadaling laruin, tapos parang hindi na sila ganun ka-challenging unlike nga po sa mga, dito sa mga dating mga era, yung mga lumang mga console, na talaga nakaka-challenge po yung mga laro. Kaya kung sakali man po guys na balak nyo bumili itong RG35XX, meron po tayong link sa may comment section. At magugulat kayo guys, yung ipambibili nyo ito guys na kulang 2,000 talagang sulit na sulit. Lalo pagka nagamit nyo na yan. Dahil sobra po niyang daming games at napakadali pang gamitin. Balik na lang po yung video natin guys. Yan po muna yung mabilis na review ko. Pakipasahan na akong gustong sabihin dito. Sa may review na lang po ng isang handle na yan ni Anbernic. Thanks for watching.